Direk Paul Soriano mga kapatid, may matindi daw pasabog 'no. Si Direk Paul Soriano, ito yung, direktor ni PBBM 'no, sa mga vlog niya at saka sa mga video niya. So nabalita nitong nakaraan na siya ay nag-resign 'no. So etong videong panonoorin natin, etong balitang panonoorin natin ay mula kay Pinas News Insider. Kakapasok lang, paktay na. Mga media, kongreso nagulantang sa matinding pasabog ni Direk Paul Soriano. Yan mga kapatid, ang title ng ating panonoorin ngayon, bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Kaya Pinas News Insider, nakalagay po ang link sa ibaba mga kapatid. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga balita ngayon mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos kumalat ang balita dahilan sa kanyang pamilya. Kaya nag-resign bilang Presidential Advisor and Creative Communication ang well-known director na walang iba kundi si Paul Soriano. Ngunit tila iba ang naging balita, kung saan ay kumalat ngayon sa mundo ng social media na di umano'y nasa kongreso ang dahilan kung bakit wala na sa kanyang posisyon ang nasabing direktor. Wala mang diretsahang pinangalanan ang ilang mga source kung tila bakit may ganitong balita na kumakalat ngayon, hanggang sa may tila naglabas ng pruweba na may nangyayaring iba sa Presidential Communication Office official Facebook page. Sa halip na gawa ng gobyerno o si Pangulong Bongbong Marcos ang ilabas, ay bakit tila puro daw si Representative or House Speaker Martin Romualdez ang nakabalandra online. Ito'y ayon sa isang netizen kung saan isiniwalat nito ang dahilan ng biglaang pagre-resign ni Direk Paul Soriano bilang Presidential Advisor in Creative Communication na di umano'y pangongontrol ni House Speaker Martin Romualdez sa Presidential Communication Office. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell para maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila hindi naniniwala ang marami sa ating mga kababayan online na dahil sa pamilya kung bakit biglang nag-resign ang direktor na walang iba kundi si Paul Soriano bilang advisor ng creative communication ng palasyo. At tila sinisisi ngayon ng taong bayan si House Speaker Martin Romualdez sa tila isa sa may kontrol ng Presidential Communication Office. Matapos mapansin at mapag-alaman ng marami sa ating mga kababayan na mukha di umano ni Martin Romualdez ang laman ng Presidential Communication Office Facebook page. At tila hindi pa dito natatapos ang isyu na pinupukol kay House Speaker Martin Romualdez na tila pati ang nasabing resignation ni Direk Paul Soriano ay nabubunto na sa kanya. Imposible daw kasi na bigla na lang aalis sa kanyang posisyon sa palasyo si Direk Paul Soriano, lalo pat ninang niya ang First Lady na walang iba kundi si Liza Araneta. Nang hihinayang din ang ilan sa mga supporters ni Direk Paul Soriano sa biglaang pag-alis nito sa posisyon sa palasyo. Lalo't ito ang naging punot dulo at dahilan sa isa sa may tituring na matagumpay na political ads sa kasaysayan ng presidential at vice presidential election. Narito ang binalita sa amin ng isang netizen at nagpadala ng kanyang video kung saan ay makikita mismo sa kanilang Presidential Communication Office Facebook page na puro si House Speaker Martin Romualdez ang ibinabalita sa Facebook imbis na ang achievement ng palasyo, partikular na si Pangulong Bongbong Marcos. May kakaiba itong Presidential Communications Office. Tingnan natin. Bakit halos lahat ng post ng PCO, Martin Romualdez yung pinaka-recent, halos lahat siya yung balita. Ayan Presidential Communications Office, pero yung laman halos si Tambaluslos. Siya na pala yung bagong presidente natin. Epal. Nang lumabas nga ang balitang Okay, mga kapatid. ito, marami Wait lang
Mahirap kasi magsalita mga tol, total lalong hindi naman natin alam, eh. Pero eto yung napapansin ng mga netizen mga tol, na alam naman natin si Paul Soriano, asawa yan ni Tony Gonzaga siyempre. At, siya ang, yun nga 'no, director sa mga video, sa mga napapanood nating mga vlog ni PBBM doon sa kanyang channel. Ang alam natin ay si Direk Paul Soriano ang, gumagawa nun, 'di ba? So dito sa PCO mga kapatid, yung, Presidential Communication Office, dapat nga naman talaga kaya nga nakalagay presidential, eh, communication office, eh. Dapat ang mga nandodo'n is yung mga achievement, 'di ba? Yung mga ginagawa ng presidente. Kumbaga parang pagre-report 'yan, eh, sa bayan mga tol. So ito hindi galing sa atin, ito ang napapansin ng mga netizen na parang hindi na daw gusto o parang hindi na gusto ni Direk Paul Soriano yung, nangyayari. Kasi dapat ang trabaho niya about sa president lang, 'di ba? Yun lang ang nilalabas. Hindi tungkol kay speaker. Bakit tungkol kay speaker yung nandodo'n? 'Di ba? Sabi nga nung gano'n nung, nagvi-video, siya na ba ang bagong president ngayon mga tol? So parang lumalabas mga tol, ginagamit ng, speaker yung, platform na 'to na dapat ang gumagamit is yung presidente. Hindi naman dahil sa porket, pinsan naman, eh, 'di ba? Pinsan naman, eh. Hindi naman dapat ata gano'n mga tol. Hindi natin alam kung may budget, kung may budget na ibinabayad dito sa gumagawa ng mga 'to. Pero siyempre dapat malamang may gumagawa niyan, may admin 'yan, may nagpo-post ng mga videos, may mga gumagawa ng mga videos, may mga bayad 'yan siyempre. At ang gumagastos niyan, alam niyo na kung saan nanggagaling ang mga gastos para diyan. Siyempre para 'yan na para maibalita sa taong bayan yung mga achievements ng ating pangulo, 'di ba? Pero ang, nakikita natin dun, ang nababalandra daw dun ay puro si Martin Romualdez. Ano kaya ang planong maging posisyon ni speaker, balang araw? At ngayon ngayon pa lang, 2023, papasok pa ang 2024 at, talagang sobrang, parang ini-sprayan na ng pabango mga tol, 'no? Ano sa tingin ninyo 'no? Yun lang naman ang napansin natin, batay lang din dun sa napansin ng mga netizen mga tol. Sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, pag may prinsipyo ay sadyang aalis na lang kung may magmamando sa trabaho mo. Hihina si PBBM dahil kay Tambaloslos, sayang na unity maagang nawasak dahil sa isang ambisyoso. Very early campaigning at dahil dyan tablado na ang dating nakatulong. Solid kaya mga Bisaya kay Romualdez o napilitan lang. Sadyang panay papel niya pati sa Yolanda. Ayan na, lumabas na din ang katotohanan. Kaya naman pala nag-resign. Si Tambaloslos naman pala ang dahilan. Grabe talaga ang pamumulitika, ang aga pa speaker. Mahiya ka naman, ang gulo-gulo na nga ng mundo, tapos dumagdag ka pa. Wala na talaga ang unity, watak-watak na talaga. Kaya President Marcos, mag-ingat ka sa mga taong napalibot sa'yo kung ayaw mong matulad sa iyong ama. Grabe talaga tong si Tambaloslos, napakaganid talaga sa kapangyarihan. Gusto talagang maging presidente ng Pilipinas. Hindi ka mananalo. Alam na ang lahat ang tunay mong kulay sa politika. And quote. Alam niyo wala namang problema 'no, kung magpapakita rin si speaker ng kanyang mga achievements. Walang problema do'n mga tol, 'di ba? As a speaker, as a congressman, 'di ba? Dapat malaman din ng mga taong bayan o ng taong bayan kung ano yung mga ginagawa niya, 'di ba? Pero ang hindi lang natin parang hindi natin tamang nakikita is, nandodo'n yung mga achievement niya sa ano, sa Presidential Communication Office Facebook page. Dapat meron siyang sariling, Facebook page niya, Twitter, Instagram o kung ano mga social media platform ang gamitin niya. Pero hindi doon sa ano 'no, presidential. Kasi mapapansin talaga ng tao 'yan mga tol at ayaw na ngayon, lalong-lalo na ngayon, mga botante ngayon, na mga tao ngayon, yung, word na epal, yung, word na, masyadong pagpapabango ng pangalan, lalo't lalo na mga tol, alam naman natin sobrang tagal pa ng susunod na eleksyon, 'di ba? Napakatagal pa niyan, 2028 pa ata yan, o tama 2028 mga tol. Pero kung ngayon pa lang, ganito na yung nangyayari, masyado kang pinag-uusapan, well, good or bad advertisement, still advertisement, 'di ba? Pero
kung ikaw ay may, planong umupo sa mas mataas na posisyon, tama ba yung landas na iyong tinatahak? Ikaw isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka sa baba. Natuloy natin 'to. Ito raw po si Pangulong Marcos daw po at saka si ah, Speaker Martin and the true unity team. Nagulat ako, sabi ko. Teka, tapos binalikan ko yung mga nagdaang panahon. Oo nga no. Si Sara Duterte pa nga ba yung sinasabing ni Pangulong Marcos na matatag pa ang unity team? Si Sara Duterte pa ba ang kanyang tinutukoy doon? Ayan. No? Yan po nagbubulungan na yan. Picture po ni Pangulong Marcos at saka ni Speaker Martin. Yan po yung kanyang tweet. At ang laman po ng tweet ay yung sumusunod. Batman and Robin, they're working so hard for the good of the Filipinos, notwithstanding the slight problem being brought by some people who are desperate for power. Tindi, no? Sino kaya pinariringgan ninyo? Mukhang ganito po yung ngayon ko lang napagtagni-tagni eh. Hindi kaya ganito yung yung pananaw ng mga tinatawag nating Tambi vloggers, no? Na ang tunay na unity team ay si PBBM at saka kaya tanggap na tanggap nila si Martin na siya yung heir apparent, no? Tanggap na tanggap nila na Echapuera si Inday, kaya pala ganun sila. Kasi kung iniisip ko, kung ina-announce ni Pangulong Marcos na matatag yung unity team, bakit panayambira ng mga Tambi vloggers kay Inday Sara? Tapos eto nagpahayag tong nagtutweet na to na panay post ng Marcos. Tsaka hindi to simpleng nagtutweet kasi ang mga usually nagtutweet pa isa-isa o dalawa lang sa maghapon eh. Saka tignan niyo mga tol, pag sinabing unity team, 'di ba? Parang pinagsamang, alam mo 'yun, wordplay nila 'yan galing sa word na unity. Di naman kailangan pa i-explain 'yun eh, 'di ba? Unity, ibig sabihin mga tol, pagkakaisa, nagkakaisa. Pero tignan niyo 'yung nangyayari ngayon mga tol, 'di ba? Magkalaban si Speaker at saka si VP Sara. Tapos ang partner si VP Sara at saka si PBBM. Sila yung President and Vice President at magkasama sila sa isang partido, 'di ba nga yung unity team nila mga tol. Pareho silang nanalo. Pero meron bang unity na nagkakaaway-away? Meron bang gano'n, 'di ba? Napakalabo nun mga tol. At then sa mga vlogger, mga kapatid, na sumisigaw din ng unity team, bakit nyo binabanatan yung kasama sa unity team? Dapat, 'di ba, isa kayo sa mga magiging instrumento para magkasundo at magkaisa sila. Hindi naman para sa kapakanan ng iilan, kundi para sa kapakanan din ng buong bansa, 'di ba? Well, 'yun lang naman ay aking opinion, no? So, tuloy natin 'to. Eto maghapon, mga 40 yata tinitweet nito. Talaga mukhang trabaho niya mag-tweet. Okay. Batman and Robin. Hindi po si Inday Sara at saka si BBM ang magka-unity team. They're working so hard for the good of the Filipinos, notwithstanding the slight problem being brought by some people who are desperate for power. The real unity team. Ito raw po, sila daw po. Si PBBM daw po at si Martin ang real unity team. Alam nyo, bigla ko na-realize yung sinabi ni Pangulong Marcos kung kumusta naman ng samahan nila ni VP Sara. Wala naman siyang problema. Tapos, yung unity team naman lumalakas kasi ang daming lumilipat sa kanila eh. Hindi ba? Ang dami raw lumilipat sa unity team. Di ba yung unity team na lilipatan mula nga sa mga Duterte papunta kay Martin, papunta sa organisasyon niya? Medyo mukhang kasama to dun sa naiitsurahan na yung unity team ay hindi na si Sara Duterte. Kami naman po, yung nagsimula tong pagbanat nila sa confidential fund, siyempre nakakasakit, no? Pero pag naglantaran na ng tunay na kulay, mas maganda nga eh. Di ba? Kasi kita mo ang reaction ni VP Sara kay Tambi. Hindi na siya nakikipag-utuan. Ang pick up ng media nga inisnab eh, di ba? At least siya yung nang isnab.
hindi si Martin. Ang point ko lang, mas maganda nga to eh. Ako, real talk wala nang pretensyon. Hindi kami nagpe-pretend kasi siyempre laging sa bola yan ng ng pangulo di ba? Sabi nga natin, wala na mga ikikilos yung House of Representative nang walang basbas ng speaker. Pero naniniwala rin tayo na bibihira. Wala pa ako nabalitaan na Speaker of the House na nagsarili, no? Na walang basbas naman ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya bahala na kayo magsama. Kami, ako, particular, wala akong problema eh. Kasi ang mga Duterte supporter ngayon nakikita ko, karamihan ng Duterte supporter, hindi naman nakaasa yung 2028 na pagtakbo ni BP Sara kay PBBM. Hindi po yan Hindi po kami naniniwala na yan yung magmamatter, di ba? Ang magmamatter po yung kagustuhan ng mga Duterte na tumakbo at maglingkod pa. Kasi ang nakakatakot, baka madala sila na matapos maglingkod ng 6 na taon na walang pagnanakaw na ginawa, na panay sakripisyo ang ginawa, ang igaganti itong katakot-takot na kaso. Real talk po, no? Na pagtagni-tagni din natin yung paglabas ni De Lima. Tapos paglabas, nagpahinga lang actually hindi nagpahinga eh. Unang araw pa lang sa labas, bumanat na kagad eh. Yung hindi kayang gampanan ng mga leader ng Dilawan na kakayahan ni Laila De Lima. Yung lakas ng apog, wala sila nun. Tsaka yung talino ni De Lima. Kung ikukumpara lang sa dalawa, kay Lenny tsaka kay... bakit yung iba hindi? Alam ni Duterte, karakas nila lahat eh. Di ba? Alam ni Duterte yung karakas ng mga matatagal ng politiko. Ang nakita nila, kaya tahimik yung iba, di ba? Nasa na ngayon si Gordon, nananahimik na si Gordon. Di ba, binanata ni Duterte yan, may hinahanap si Duterte na ilang milyon. Hindi naman tatahimik yan ng hindi binoljak ni Duterte. Si Trillanes naman, walang talab. Wala nang, kahit na anong sabihin ni Trillanes, no? Walang epekto, hindi po kinukuha ng media, no? Wala na siyang tapos eto, si Lenny, na nasiyahan na sa paglalakbay-lakbay. Bakit siya kinukuha ang mga speaker sa Harvard? Buhaan yun, akala niya yung for self lang eh. Kaya hindi rin nagamit. Yung gastos nila kay Lenny, kung saan man ang para i-project, wala sila nahita. So eto po si Senator De Lima, baka may pag-asa sila na maging mahusay-husay na attack dog. At ngayon nga po siya, panay De Lima na, no? Siya yung ang dami niyang sinasabi ngayon na hindi kayang isipin nila Lenny tsaka ni Risa Ontiveros. Kaya pwedeng ganun ng etong si De Lima. Okay, balik po tayo rito. Naalala ko lang, no? Baka ito yung nila baka ito yung pinanghahawakan ng mga Tambi vloggers, kaya ang atake nila kay Sara Duterte, kasi buo naman yung unit team eh. Pero ang ka-unit team pala ni PBBM, actually, no, hindi na tayo nasasaktan, no? Dapat ako masaktan ako eh. Kasi tagal kong pinaglaban niya unit team eh. Pero ngayon, sabi ko nga, mas maganda pa nga na makakawala na si Sara Duterte dyan eh. Di ba? Kasi makakadiskarte na talaga. Kahit sa history naman ng eleksyon sa Pilipinas, hindi naman automatic na ikaw ay in-endorse ng Pangulo, panalo ka eh. Ang post-EDSA nga, isa lang po ang nanalo sa lahat ng in-endorse ng mga Pangulo. Post-EDSA. Ayan po ay tanging si Ramos lang. Pero lahat talo. In-endorse ni Ramos, talo. In-endorse ni Erap, talo. In-endorse ni Gloria, talo. In-endorse ni Pinoy, talo. O lamang nga yung talo eh, di ba? Ang usapin po dyan, mapapaganda nyo ba yung ekonomiya? Di ba? Natitiyak natin eh. Kung eto po si Sara Duterte, kahit na anong mangyari sa kanila ni PBBM, hindi tatanggalin sa kanya yung DepEd, natitiyak natin na ang sukatan lang naman sa DepEd,
ma-improve mo yung quality ng education. Mapataas mo yung education ng Pilipinas eh. The rate ng pagtatrabaho ni Sara Duterte, iyari yan, no? Pangalawang taon pa lang yan nagtatrabaho ngayon. Nakita naman natin yung mga resulta. Ang laki na ng pagbabago sa DepEd. Kaya para sa amin, naghihintay lang kami ng ni Sara Duterte kasi wala eh. Hindi nakabatay sa relasyon nila ni PBBM yung pagpapanalo ni Sara Duterte. Sa tingin ko, mas malaki pa nga yung chance ni Sara Duterte kung si Martin na yung endorse ni Pangulong Duterte, Pangulong Marcos. Real talk po yan. Okay, punta po tayo sa mga ibang tweet. Okay mga kapatid, no? So tayo naman as a reactionist at commentator, mga tol, wala tayong pinapanigang mga color of politics, PBBM, Sara Duterte, wala tayong mga ganun mga tol eh. Kasi bawat isang politiko meron niyang malalakas at kahinaan no sa iba't ibang aspeto pagdating sa politika. Like for example mga tol, Duterte, magaling yan lalong-lalo na ako sa trabaho. Ayos naman ang pagtatrabaho nila, 'di ba? Halimbawa na lang sa anti illegal drug o drug war mga kapatid nung Duterte administration. Okay 'yan para sa akin. Kahit na maraming nagsasabing maraming naging biktima ng naging drug war na 'yan mga tol. Pero para sa akin okay, sa kabuuan okay yung naging takbo nung drug war ni Duterte. Pero pagdating naman sa external 'no, naging mahina naman ng Duterte doon sa bagay na 'yan dahil talagang pinasok tayo ng husto ng China mga tol at talagang na-baby sila ng Duterte. So dito naman kay PBBM, maganda naman ngayon ang nagiging takbo niya sa pagpalag niya sa China. Nakikita natin mga tol ang mga PCG, Navy natin nagkakaroon ng boses na ire-report nila sa taong bayan kung ano ang talagang ugali ng China dito sa West Philippine Sea. Pero pagdating naman sa drug war o anti-illegal drug, medyo nakikitaan natin ng kahinaan naman doon si PBBM dahil hindi katulad nung panahon ni Duterte na talagang, alam mo yon, kamay na bakal ang datingan. Ngayon, ikaw bilang isang tao, ano mas matimbang sa'yo sa bagay na ganyan? Kasi napakarami talagang napakaraming problema ng Pilipinas. At hindi rin naman talaga kakayanin ng isang presidente na upuan lahat ng yon. Pero ano ang matimbang para sa'yo? Yung mag-focus ka sa illegal drug war pero sablay ka naman pagdating sa ibang bansa. Like for example, ngayon nga, China mga tol. O pumapalag ka sa China, pumapalag ka sa ibang bansa na nananakop ng soberanya pero medyo mahina ka naman. Hindi naman sablay, no? Medyo mahina nga lang at walang kamay na bakal pagdating sa illegal na droga, no? Hindi natin alam mga tol kung ano ang mas gusto o mas matimbang dyan para sa tao. Kasi ang iniisip ko lang, baka pag naging presidente si Sara Duterte sa susunod na eleksyon is magiging kamay na bakal din like her father, di ba? Magiging matigas din siya pero baka naman maging malambot ulit siya sa China at masayang ang effort ng ating mga kasundaluhan, effort ni BBM. But again, mga tol, wala tayong pinapanigan dyan, Marcos man o Duterte mga tol. Wala tayong pinapanigan dyan sa mga yan. Ang sa atin mga tol, kung ano yung mas ikakabuti ng ating bansang Pilipinas. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video to? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.